Hello guys, ngayong araw nga guys, ito nga humataw nga yung paninda ni Frankie na prutas. Yung mga paninda nga namin guys ay konti na nga lang. Kaya naman malaking kita namin ngayon ni Frankie. At ayan na nga lang yung kamote ni Frankie at sigurado malaki nga yung kita ni Frankie ngayong araw. Binigyan nga ni Frankie si tatay ulit ng barya. Bago nga yan guys, ito nga ninaayos ko na yung paninda namin isda at tinalagay ko na dito sa kariton. Madami nga tayong paninda ngayong isda guys at sana nga maubos to ngayong araw. At syempre nga guys, hindi mawawala yung baboy natin. Sobrang dami nga rin ng baboy natin ngayong araw. Yung baboy ko nga guys ay nasa 6 na kilo at sana nga maubos to mamaya. At pagkatapos ko naman iayos yung baboy at isda guys, ito naman gulay ayusin natin dito sa kariton. Marami nga rin pala yung gulay ko ngayon guys at umaabot nga ng 1.6 mahigit. At kapag naubos naman tong gulay guys, ang kikitain ko nga dito ay nasa 200 o 300 nga lang. Ang patong ko nga lang guys sa per kilo ng mga gulay guys ay 20 pesos nga lang. Diba guys, sobrang liit nga lang ng patubo ko dito guys sa mga gulay kasi nga para nga hindi mamalan yung mga suki namin. Ayos na nga rin yung guys, ang mahalaga nga ay marami tayong suki at nabibigyan natin ng tamang presyo. At yung manok at baboy naman guys, ang patubo ko nga dito ay 20 pesos nga lang per kilo. Diba guys, tig 20 pesos nga lang yung patubo ko dito sa gulay at mga karne guys. Tapos doon naman sa isda guys, pinapatubuan ko nga lang ng 30-40 pesos nga lang per kilo. Para sa inyo guys, malaki ba yung patubo namin sa isda guys? Kasi kami pa talaga naglilinis niyan guys at para nga hindi na namin maglinis yung mga suki namin. Para sa amin naman guys, yung sakto nga lang patubo namin yung guys para sa masuki namin. Para talagang lagi kami babalikan at hindi magsawa yung masuki namin sa bigay namin yung mga gulay at isda. At ito nga guys, si nanay dito bumili sa amin ng baboy at isda. Ito nga pala yung pangalawang binumano namin guys, si nanay bumili sa amin ng baboy at isda. At syempre guys, pinalinis na rin sa amin at pinatadtad yung baboy. Dito naman guys, bumili sa amin si nanay ng pityo ng manok at pinatimbangan sa amin at pinachap-chap na rin sa amin. Medyo mahal nga lang yung manok ngayon guys kasi bentahan nga namin 215 to 20 ang kilo. Kuha ko kasi guys ay 197 per kilo. Kaya ang bentahan ko nga guys ay 215 or 220 ang kilo. At dito naman guys ay kumuha yung suki namin ng galunggong at tilapia at pinalinis na rin sa amin. At ayan nga guys, unti-unti na sanay si Frankie maglinis ng isda. Samantalang ang dati ay hirap na hirap siya maglinis ng isda. At nga guys ay sanay na siya maglinis ng isda. Dulot na rin siguro sa araw-araw na pagtitinda namin. Ay nakalimutan ko nga pala guys, ang isda na pala yan guys ay salmon. Hindi nga pala galunggong yan. Magkamukha kasi yung galunggong at salmon guys kapag sa malayuan nga. At nandito na kami sa Palawan Division guys at kumuha yung suki namin dito na malapit sa gate ng 2 pirasong bangus. At yan nga guys, si Frankie na nga naglinis tapos sinatanggalan niya ng palikpik tapos yung mga kaliskis nga ng bangus. Ang hiwa nga pala nito guys ay 4 na piraso nga lang ang sabi nga ni suki. At ito nga ang bangus guys ay bangus dagupan nga. At sa mga hindi pa kilala yung mga bangus dagupan dyan, ito nga guys yung maliit nga na ulo guys tapos yung medyo lublo nga siya. Ito nga laging kinukuha ko na bangus guys kasi nga malinis to at wala kang amoy. At yung hindi naman dagupan guys ay maamoy nga at hindi nga masarap yun. Medyo may pagkamalan nga lang tong bangus dagupan guys kasi ang benta nga namin ay 220 pesos. At dito na tayo guys, Kati Arlet ay kumuha nga ng manok at baboy. At syempre guys, i-chop-chop na nga namin para hindi na mahirapan mag-chop-chop sa Arlet. Ito nga guys, kumuha nga sa Arlet ng liempo at mga pork chop. Ha? Meron pa? Baka mabago isip natin ni Arlet lang. Timbang mo na. Kumuha nga rin pala sa Arlet ng 2 pirasong salmon at pang pusa nga daw niya to. O diba guys, may sariling ulam yung pusa. Sana all na lang kasi yung pusa namin ay buto-buto na lang talagang natitira sa kanya. At dito nga guys ay kinuha ko na yung bayad ni Ate Arlet. Simpleng video nga lang kami dyan guys kasi ayaw nga magpakita ni Ate Arlet sa video. At nandito na pala tayo sa Palawan Division guys at kumuha yung suki natin ng tilapia at pinalinis na rin kay Frank. At dito nga guys ay kumuha yung suki namin ng lomo ng baboy at pinachop-chop na rin kay Frankie. At kumuha nga rin pala ng kamote at saging. Speaking nga pala sa mga prutas ni Frankie ay paubos na nga rin. At eto na guys yung matira namin paninda dahil tapos na kami magtinda. Eto nga guys, may bangus tayo, konti na lang, tapos salay-salay, tapos konting kamote na nga lang. At eto nga guys, sobrang daming kinubo ni Frankie ngayong araw. Tinubo nga pala ni Frankie ngayong araw guys, nasa 400 nga. Ang prutas nga pala niya guys na tinda ngayong araw guys ay kamote at saging nga. Diba guys, tubo ni Frankie ngayong araw 400 tapos may sawad pa siya sa akin ng 150 pesos. Aba, sana all na lang talaga Frankie, ganyan yung tubo. Samantalang ako nga guys, hindi ko pa alam yung tutubuin ko dito. At pauwi na kami dito sa time na to guys. At eto nga, nadaanan na namin si tatay at binigyan na naman ni Frankie ng barya. Guys, lagi nga pala binibigyan ni Frankie ang si tatay kapag nakikita nga namin dito sa deka. At tara na nga guys, ay pauwi na tayo sa bahay. Ito nga guys yung ulam namin ngayon, nilagang baboy. Request kasi guys ngayon si Frankie ng baboy naman daw ulam tapos nilaga nga. At ayan nga guys, may tira nga tayong baboy kaya nilagang baboy ulamin natin yung araw. At ito nga guys, nililinis ko muna yung karton bago kami umuwi sa bahay. At ayun nga lang for today's video guys, maraming salamat nga kung nakaabot ka man dito sa video na to. Kita-kits sa next video. Bye bye!